Matagal nang kumakalat sa aming bayan ng sabi-sabi patungkol sa Biringan na isa raw itong mahiwagang syudad na puno ng ginto at kadalasan raw ng mga kagamitan dito ay gawa din sa purong ginto. Pero ang mas nakakagulat ay hindi naman ang mga kagamitang gawa sa ginto kundi ang mga nakatira doon. Hindi raw kasi sila mga tao kundi mga engkanto. Mga engkantong sanay sa paggamit ng mga salamangka at sumpa dahil sa natural na yon sa kanilang katawan. May mga nagsasabing nakakatakot raw ang itsura ng mga engkanto bilang panakot sa mga bata. At mayroon din namang nagsasabing magaganda at gwapo sila. Iga pa nga ng iba'y para silang mga Amerikano dahil matatangkad sila at kulay dilaw ang kanilang mga buhok. Iba-ibang bersyon ng bawat kwento at sinasalungat ang isa't isa, kaya naman napakahirap ng paniwalaan ng mga yon. Lalo na yung iba na nagsasabing espiritu lamang daw ang nakakapasok doon at hindi raw ang katawan ng tao, kaya hindi na raw sila nakakabalik pa. Pero may mga nagkukwento naman na nanggaling na sila ng Biringan pero ligtas naman silang nakakabalik. Pero may nagkukwento naman na nanggaling na umano sila ng Biringan pero ligtas naman silang nakabalik. Napakahirap talagang paniwalaan lalo na't salasalungat ng mga kwentong kumakalat. Kaya naman, hindi ako naniniwala roon. Para sa akin ay isang alamat lamang ang Biringan at ang sinasabi nilang syudad ng ginto. Pero nag-iba ang paniniwala ko dahil sa naging karanasan ko. Bago ang lahat ay ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga pala si Juanito at isa akong pahinante ng truck. Nagtatrabaho ako sa isang tindahan ng mga muebles at ang mga ibinebenta ng tindahang yon ay mga kagamitang pangmayaman, mga mamahaling aparador, mga upuan at kung ano-ano pang mga dekorasyon sa bahay na gawa sa kahoy. Nangyari ang lahat ng ito taong 2002 sa isang bayan sa probinsya ng Samar. Hindi ko na nanaisin pang banggitin ang pangalan ng bayan na yon dahil alam kong maraming nakikinig sa channel na ito at ayaw ko kasing may makakilala sa akin. Dahil sa isa akong pahinante ng truck, madalas akong puyat. Kadalasan kasi kapag marami kaming inihahatid ay ginagabi na kami. Hindi rin kasi ako inahayaang matulog ng driver na si Mang Teban. Ang sabi niya kasi inaantok raw siya kapag natutulog ang kanyang pahinante. Maigpit din ang amo naming incheck kapag wala kasi kaming hinahatid na mga kagamitan ay pinagtatrabaho pa kami sa tindahan. Kuripot na nga kung magpasweldo ay masyado pa kaming sinusulit. Sinasabi pa niya na sayang lamang daw ang ipinapasweldo niya sa amin kung wala raw kaming gagawin. Isang araw, habang wala ang Chinoy ay nakatambay lamang ako sa labas ng tindahan. Nagyoyosi at naglilibang. Naparaan ang isang matandang babae na namamalimos. Napakabaho niya at gutay-gutay ang kanyang kasuotan. Nilapitan niya ang ilang mga taong napadaan sa tindahan ngunit nilalayuan siya ng mga ito. Kita ko nanghihina na ang matanda at siguradong gutom na yon. Wala naman akong pinagkakagastusan ng aking pera dahil mag-isa lang naman ako sa inuupahan kong bahay. Kaya kinuha ko ang aking pitaka, pero imbis na bigyan ng pera ang matanda ay naglakad ako sa isang karinderya na lagi kong kinakainan. Malapit lamang iyon sa tindahan kaya naman agad na ako nakapunta. Bumili na rin ako ng kanin at ulam pagkatapos ay ipinabalot ko ito. Tinanong ako ng tinderong si Mang Sadam kung bakit hindi ako doon kakain. Pagkatapos ay napansin niyang hindi pa naman oras ng tanghalian, bakit bumibili na raw ako ng pagkain. Baka raw mapagalitan pa ako ng amo namin Chinese. Kilala kasing malupit ang aking amo at marami na rin siyang mga naging empleyado pero walang nagtatagal sa kanya. Kapag naroon sa karinderi palagi nila itong pinag-uusapan kaya rin kumakalat ang balita. Sinabi ko naman na ayos lamang dahil wala naman ang Chinoy naming amo. Saka hindi naman para sa akin ang binibili ko. May pagbibigyan lamang ako. Humingi na rin ako ng tubig at isinilid iyon sa plastic upang may mainom ang matanda. Pagbalik ko ng tindahan ay naroon pa rin ito. Kaya naman agad ko siyang nilapitan at ibinigay sa kanya ang pagkain. Tinanggap niya yun at nagpasalamat pagkatapos ay tinanong niya kung pwede raw ba niya yung kainin sa harapan.
Sumagot naman ako at sinabing pwede, ngunit naroon na pala ang Chinese naming amo at pagkatapos pinagalitan ako. Tatamad-tamad raw ako at umaalis sa oras ng trabaho. Sisisantahin na raw niya ako dahil sa aking ginawa, pero nakiusap si Mang Teban at sinabing mahirap daw maghanap ng pahinanti ngayon. Kaya wag daw niya akong tatanggalin. Saka may biyahe raw siya kinagabihan at ayaw niya nang walang kasama. Kung wala raw kasing kasama ay aayaw na siya. Natakot naman ang Chinese sa sinabi niyang yon. Hindi na niya ako tatanggalin pero bawal daw kumain ng matanda sa harapan ng tindahan dahil malas raw iyon sa kanilang negosyo. Umalis naman ang matanda, dala ang binigay kong pagkain. Gusto ko siyang habulin at ipaghanap ng makakainan pero naroon na ang amo namin at baka lalo pa akong mapagalitan. At baka tuluyan pa niya talaga akong tanggalin. Si Mang Teban nga pala'y matagal nang naninilbihan sa amo naming Chinese bilang isang truck driver. At ito lamang ang kaya niyang tratuhin ng tama. Mababa kasi siyang magpasweldo kaya naman walang ibang pumapatol sa kanya bukod dito kay Mang Teban. At kapag nawala sa kanya si Mang Teban ay mapipilitan siyang magtaas ng presyo para sa mga driver at kung hindi ay babagsak ang kanyang negosyo. Bandang tanghalian ay agad na sinabi sa akin ni Saddam na nabalitaan niya mula sa iba kong kasamahan na naunang kumain ng nangyari sa akin. Ako ng araw ang nagmagandang loob ay ako pang napasama. Sinabi ko naman na ayos lamang yon. Ang importante ay nakatulong ako sa aking kapwa at hindi naman ako matatanggal dahil sa ipinagtanggol ako ni Mang Teban. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano daw bang gagawin ko bukas kapag nakita kong muli ang matandang pulube. Bibilhan ko pa raw ba ito sa kanyang tindahan? Sumagot naman ako at sinabing bibilhan ko pa rin siya dahil alam kong wala itong makain at walang gaanong nagbibigay sa kanya ng pera. Kapag nakakakita kasi ako ng mga pulube para bang natudurog ang aking puso. Minsan ay naiisip ko na kapamilya ko sila kaya ako naaawa. Naranasan ko na rin kasi dati yon, ang walang makain, kaya naman alam ko ang pakiramdam nila. Bata pa lamang kasi ako nang maulila ako. Namatay ang aking mga magulang dahil sa sunog at ako lamang ang nakaligtas. Lahat ng aming mga kagamitan at salapi ay nilamon na ng apoy, kaya naman walang-wala ako noon. Naging isa akong batang palaboy at umaasa lamang sa mga tira-tira ng iba para lamang makakain. Pero natuto akong magsumikap kaya naman unti-unti akong nakaahon. Sa murang edad kasi nagbanat na ako ng buto, nangalakal at namasukan sa mga munting pwesto. Pero hindi lahat ng tao ay sinuswerteng kagaya ko. Kaya naman pinipilit kong tumulong kahit sa maliit lamang na bagay upang kahit na papaano'y magkaroon sila ng pag-asa hanggang sa matuto na silang tumayo gamit ang sarili nilang mga paa. Pero hindi rin lahat ng mga tinutulungan ko'y nagpupursige. Dahil ang iilan ay mas gustong maging pulubi na lamang panghabang buhay. Dahil may mga nanlilimos naman sa kanila. Pero hindi pa rin ako tumigil dahil mas marami ang nasa tamang pag-iisip at nangangailangan lamang ng kaunting tulong upang makabangon. Naantig si Mang Saddam sa aking ikinuwento kaya naman inalok niya ako na doon na lamang daw pakainin sa kanyang karinderya ang matanda. Lalagyan daw niya ito ng pwesto upang hindi siya pandirian ng mga taong bumibili sa kanila. Basta bayaran ko na lamang daw ang kalahati ng kakainin nito at siya na raw ang bahala sa kalahati. Pumayag naman ako sa kanyang sinabi at pagkatapos ay nakangiti na akong bumalik sa tindahan. Kinagabihan habang nasa aming biyahe pinasalamatan ko si Mang Teban. Kung hindi kasi dahil sa kanya ay malamang ay wala na akong trabaho dahil sa pagsisante sa akin ng amo naming Chinese. Sinabi naman niya na wala daw akong dapat ipagpasalamat dahil ginawa daw niya yon upang hindi siya mawalan ng kasama at wala raw siyang ibang interes bukod doon. Sinabi ko naman na kahit hindi niya intensyon, ang importante ay nailigtas niya ang aking trabaho. Nang wala na nga kaming mapag-usapan ay tinanong niya ang tungkol sa matanda. Bakit ko raw ito binilhan ng pagkain? Sinabi ko lang naman na naaawa ako. Mukha kasing pagod at nangihina na ang matanda. Pagkatapos itinanong niya kung bakit hindi ko na lamang ito nilimusan imbis na ipinambili. Sinabi niya na makakapili pa ang matanda kung ano ang gusto niya.
Sinabi ko naman na mas gusto kong manlimos ng pagkain kaysa pera. Nakasanayan ko na kasi yon dahil sa mayroong mga namamalimos na imbisibili ng pagkain. Ang napaglimusan nila ay pinasusugal lamang nila. Tinanong ni Mang Teban kung mukha raw bang ipansusugal ng matanda ang perang ibibigay ko. Sinabi ko namang hindi, ngunit nasanay na kasi ako at hindi ko na may babalik pa ang pangyayaring yon. Kinabukasan ng magbalik ang matandang pulubi sa tapat ng tindahan, ay tinignan ko muna ang amo namin kung nakatingin ba ito sa akin. Nang makita kong abala siya sa pakikipag-usap, ay agad akong lumapit sa matanda at sinabi ko sa kanya na magpunta ng karinderya. Sinabi ko sa kanya na nakausap ko na ang may-ari nito at pwede siyang kumain doon ng libre. Nakita ko naman ang kanyang ngiti sa labi pero bigla rin itong naglaho. Sinabi niyang napakadungis raw niya at baka raw hindi siya papasukin doon. Sinabi ko naman na may nakahanda ng mesa para sa kanya upang hindi magreklamo ang ibang mga kumakain. Bumalik ang ngiti sa kanyang mga labi at pati rin sa kanyang mga mata. Pinasalamatan niya ako at agad siyang naglakad papunta ng karinderya ni Mang Saddam. Sakto namang pag-alis ng matanda ay tapos na sa pakikipag-usap ang amo naming Chinese. Nagkunwari na lamang ako may ginagawa kahit wala naman upang hindi niya ako mapansin. Napakahigpit naman kasi ng taong ito, bawal kang makita na walang ginagawa. Kung hindi ay masesermonan ka. Akala mo talaga'y malaki kung magpasweldo dahil daig pa niya ang mga malalaking kumpanya kung magbantay. Ipinangako ko sa aking sarili na kapag tumungtong ako ng 18 ay iiwan ko ang taong ito at hahanap ako ng maayos na trabaho. Yung maayos magpasweldo. 16 na taong gulang pa lamang kasi ako noon at alam iyon ng amo naming Chinese. Tumatanggap talaga siya ng mga taong wala pa sa tamang edad upang mapasweldo niya ng mababa kumpara sa tamang pasahod. Dahil nga sa wala pa sa tamang edad ay bawal din magreklamo dahil kapag tinanggal niya ako ay wala akong mapapasokang iba. Nang oras na para mananghalian ay sinabihan ako ni Mang Saddam na pumunta daw roon ng matandang babae para kumain. Noong una nahihiya raw itong pumasok at nakatayo lamang sa labas ng karinderya. Akala pa nga raw ni Mang Saddam ay manlilimos lamang ito, pero nang sabihin raw sa kanya ng isa sa aking mga katrabaho na iyon daw ang matandang tinulungan ko, ay agad niya itong pinapasok at pinapili ng pagkain. Matapos raw yun ay pinaupo niya ito sa mesa na nakahanda para lamang sa kanya. Maluha-luha pa raw ang matanda na kumain at bago raw ito umalis ay labis siyang nagpasalamat kay Mang Saddam sa libreng pagkain. Sinabi raw ni Mang Saddam na sa akin magpasalamat ang matanda dahil ako ang nakiusap at nagbabayad sa kalahati. Sinabi ko naman kay Mang Saddam na hindi na sana niya yung binanggit pa dahil nakakahiya. Sinabihan naman niya akong huwag mahiya dahil maganda raw ang aking hangarin na tumulong sa aking kapwa. Pagkatapos ay sinabi rin niya sa akin na bago makaalis sa matanda ay sinabihan niya itong bumalik araw-araw upang dun naman ang halian. Pagkatapos ay tinanong niya kung kaya ko raw ba na suportahan ng kalahati ng pang-araw-araw na pagkain ng matanda. Kung hindi naman daw ay siya na ang bahala sa lahat. Sinabi ko na huwag siyang mag-alala dahil kaya kong suportahan ng kalahati araw-araw. Pagkatapos ay iniwanan niya ako upang ipagpatuloy ang kanyang pagtitinda. Araw-araw nang bumalik sa karinderya ang matanda upang kumain ng pananghalian. Hindi na siya pumupunta pa ng tindahan at dumidiretso na sa karinderya. Minsan ay nakasabay ko pa siyang kumain dahil nataong napaaga ang oras ng aking pagkain. Hindi na siya gusgusin at madungis kaya hindi na siya nakahiwalay sa mga taong kumakain. Sinabi niya sa akin na nakakaligo na raw siya araw-araw dahil sa hindi na raw siya bumibili ng pananghalian. Kaya naman ang iba sa kanyang mga napaglilimusan ay ipinambabayad na lamang daw niya sa panligo sa mga pampublikong palikuran at pambili na rin ng damit sa ukay-ukay. Natuwa naman ako sa kanya dahil kahit paano'y nagiging desente na ang kanyang pagmumuka. At hindi na siya pinangingilagan pa ng mga tao. Wala na rin nagre-reklamong mabaho siya at madungis. Nakakagaan talaga ng pakiramdam kapag alam mong nakakatulong ka sa ibang tao. Habang kumakain ay nag-uusap pa kami ng matanda. Isang oras din kasi ang pamamahinga ko pagtanghali kaya ganon. Marami siyang tinanong sa akin kung bakit ko raw siya tinulungan
at kung bakit raw ako tumutulong sa mga katulad niya. Sinabi ko naman sa kanya na mayroon kasing malambot na puwang sa puso ko at mga katulad niya dahil naranasan ko ring maging pulubi ng bata pa ko. Tinanong naman niya tungkol doon. Ikinuwento ko naman ang nangyaring sunog na kumitil sa buhay ng aking mga magulang. Ikinuwento ko rin na nagsumikap ako at naghanap ng trabaho upang makaahon ako sa kinalulugmukan. Nalungkot ang kanyang itsura at sinabi na matanda. Matanda na raw siya at hindi na kaya pang magtrabaho, kaya kahit sabihin ko raw sa kanya yun ay walang magbabago. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko yun sinabi para gayahin niya ako. Gusto ko lang naman ikuwento ang naging buhay ko at kung bakit tumutulong ako sa mga kagaya nila. Ngunit lubha yata siyang nasaktan sa aking sinabi. Akala yata niya sinasabihan ko siya magtrabaho upang hindi na siya mamalimos at umasa sa iba. Binilisan na ng matanda ang kanyang pagkain at pagkatapos ay nagpasalamat muna siya sa amin ni Mang Saddam. Hindi ko alam kung galit ba siya o hindi dahil nung nagpasalamat siya ay nakangiti naman pero malungkot siya habang kumakain. Hindi ko na lamang siya pinansin at ipinagpatuloy ko na lamang ang pagkain ko pero iyon na pala ang huli naming pagkikita dahil hindi na siya muli pang bumalik sa karinderya. Nung una inakala namin ni Mang Saddam na may nangyari lamang sa kanya kaya hindi nakapunta sa karinderya ang matanda. Pero sa paglipas ng 1 linggo'y wala pa rin siya at kung ano-ano na ang iniisip namin. May nagsabing baka nakahanap na raw ito ng trabaho o matutuluyan. May nagsabi rin na baka sa ibang bayan na ito namamalimos at ayaw naming isipin pero may nagsabi na baka patay na ang matanda kaya hindi na nagpupunta. Isang araw ay napag-usapan namin ito ni Mang Saddam. Nabanggit niya na parang malungkot raw ang matanda nang magkasabay kaming kumain. Doon ko na naalala ang mga nasabi ko sa kanya. Naikwento ko ang aking pinagdaanan at kung paano ako nakabangon. Wala naman akong masamang intensyon doon. Ang gusto ko lamang sana maging isang inspirasyon pero parang sineryoso naman ang matanda. Ang aking mga sinabi tinakalang pinagtatrabaho ko siya. Sinabi naman ni Mang Saddam na baka nagsumikap nga ito at nagtrabaho kahit isa na siyang matanda. Maganda ang kanyang hula pero hanggat hindi kasi namin muling nakakausap ang matandang yon ay hindi namin alam kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. 1 taon ang lumipas pero wala pa rin kaming balita sa matanda. Pinilit ko siyang kalimutan pero hindi ko kaya dahil binabagabag ako ng aking konsensya. Pakiramdam ko kasi talaga'y ako ang may sala kung bakit bigla na lamang siyang nawala at hindi na nagbalik pa. Pinilit kong isipin na naging inspirasyon ako kaya nagsumikap siyang magtrabaho pero malabo talaga yun lalo na't matanda na siya't mahina. Paano kung dahil sa mga sinabi ko'y nahiya na siya sa akin at inakalang sinusumbatan ko siya kaya hindi na siya bumalik sa karinderya. Pagkatapos ay ginutom niya ang kanyang sarili at namatay na lamang siyang dilat ang mga mata. Nang maisip ko yun, bigla na lamang ako nagkaroon ng matinding suliranin sa aking sarili. Nagkaroon ako ng masasamang panaginip. Mga bangungot kung saan paulit-ulit kong nakikita ang matanda. Butot balat ito at malalim ang mga mata. Paulit-ulit kong sinasabing kasalanan ko ang lahat ng nangyari sa kanya. Kasalanan ko na namatay siya sa gutom. Kasalanan ko kung bakit nangyari yon. May isang tagpo pa sa aking panaginip na nadaanan ko siya sa plaza. Nakahiga siya sa isang karton habang sako naman ang ginagamit niyang kumot. Nakakaawa ang kanyang itsura pero nanlilisik ang kanyang mga mata. Hanggang sa bigla na lamang siyang lumuha ng dugo at nang umangin ng malakas ay lumipad ang sakong tumatakip sa kanyang katawan. Wala nang makikitang laman, kalansay na ang makikita mo na natatakpan ng manipis na balat. At nang tingnan ko ang kanyang paa ay pinagpepiesta na ito ng kung ano-anong insekto. Madalas akong gumigising ng 3:00 ng dahil sa mga bangungot kaya naman nakakaapekto na ito sa aking trabaho. Palagi na ako nasisita ng amo namin dahil lumilipad raw ang aking utak at parang wala raw akong gana na magtrabaho. Kung hindi lamang daw dahil kay Mang Teban ay tinanggal na niya ako. Pero kapag nagtuloy-tuloy pa raw yon, ay agad na siyang hahanap ng kapalit ko at kapag nagawa raw niya yon, ay hindi na siya magdadalawang isip pang tanggalin ako. Nalaman ni Mang Teban ang paulit-ulit na pagsita sa akin ng amo namin
Kaya naman tinanong niya kung ano ang aking problema. Nagpaligoy-ligoy muna ako at tinanong kung naaalala pa ba niya ang matandang pulubing tinulungan ko. Umuo naman siya at sinabi nga na raw ba ang mayroon doon. Sinabi ko sa kanya na kasalanan ko kung bakit hindi na siya bumalik dahil lang sa pagyayabang ko kung paano ako nakaahon mula sa pagiging isang pulubi noon. Tapos ngayon ay gabi-gabi na niya akong dinadalaw sa aking panaginip. Ayaw niya akong patahimikin kaya halos hindi na ako matulog. Huwag ko lamang siyang makitang muli. Sinabi ni Mang Teban na malala na raw ang kalooban ko. Lumiban muna raw ako sa trabaho bukas, gayong wala namang kaming biyahe. Siya na raw ang bahala kay Incheck upang hindi na ako nito pag-initan pa. Kinakailangan ko na raw kasi talagang pumunta sa albularyo upang mawala na ang nararamdaman ko. Sinabi ko naman sa kanya na wala akong alam na albularyo. Sumagot siya at sinabing huwag daw akong mag-alala. May kilala raw siyang magaling. At dito lamang daw iyon sa aming bayan nakatira. Binigyan niya pa ako ng direksyon papunta ron, pero nang mapansin niyang nahihirapan ako, ay sinabi niyang sasamahan na lamang niya ako. Wala naman daw mawawala kung liliban siya ng isang araw. Wala naman daw biyahe at siguradong mababagot lamang siya sa tindahan dahil maghapon na naman niyang makikita ang Chinese na yon. Kinabukasan ay tinupad nga ni Mang Teban ng kanyang pangako. Dinala niya ako sa albularyo at hindi na kami nahihirapan pang pumunta roon dahil may sarili siyang motor. Pagdating namin sa albularyo, pinakilala niya kami sa isa't isa. Napag-alaman kong Tata Rading ang pangalan nito. Nang makapasok na nga kami sa loob ng bahay, hindi ako tinatanong pa ni Tata Rading kung ano ang aking nararamdaman. Agad niya akong tinawas at sinabing ilang araw na akong hindi makatulog ng maayos dahil gumagambala sa akin at binibigyan niya ako ng masamang mga panaginip. Sinabi ni Tata Rading na isang engkanto raw ang may gawa nun sa akin. Tinanong ko kung may kasalanan ba ako sa engkanto kung bakit niya yun ginagawa. Ang sabi ni Tata Rading ay wala raw siyang makitang motibo ayon sa kanyang pagtatawas, kaya maaaring na paglaruan lamang ako nito. Nagtanong ako muli kung konektado ba ang engkanto sa matandang pulubi na tinulungan ko noon dahil siyang palagi kong nakikita sa aking mga bangungot. Muling tumingin sa tawa si Tata Rading at sinabing wala raw siyang makitang matandang babae. Marahil ginagamit lamang doon ang engkanto ang aking isipan upang mapaglaruan. Tinanong ko kung paano ba matitigil ang aking mga panaginip. Nagsalita naman siya. Sinabi niya sa akin na kailangan ko raw mag-atang bilang pagbibigay respeto at kailangan ko raw magsuot ng balani upang maitaboy ko na ang engkanto at hindi na nito guluhin pa ang aking pagtulog. Tinanong ko kung saan ako kukuha ng balani. Binigyan naman niya ako. Huwag ko na raw yun tanggalin pa sa akin sa loob ng 3 buwan upang hindi na raw bumalik ang aking masamang mga panaginip. Matapos nga niya akong tawasin at binigyan ng balani ay nagpaalam na kami ni Mang Teban. Inatid pa niya ako sa aking inuupahan at sinabihang magpahinga na muna upang masigla akong bumalik sa trabaho kinabukasan. Nagpasalamat naman ako sa kanyang ginawa at pagkatapos ay iniwan na niya ako. Nang makaalis na si Mang Teban ay sinunod ko na ang sinabi sa akin ni Tata Rading. Nagatang ako sa likod ng aking inuupahan doon sa may puno ng kaimito at pagkatapos ay nagpahinga na ako. Suot ko na rin ang binigay niyang balani sa aking kamay at hindi ko na yon tinanggal pa. Salamat kay Tata Rading dahil hindi na nga nagbalik pa ang aking mga masasamang mga panaginip. Totoo nga napakagaling niyang albularyo dahil nanumbalik na ang lahat sa dati. Lalo pa ako naging masigla tuluyan nang nawala ang aking alaala tungkol sa matandang pulubi. Nang lumipas ang 3 buwan ay sinubukan ko nang tanggalin ang balani na ibinigay ni Tata Rading. Itinago ko muna ito upang aking magamit ulit kapag bumalik na ang aking mga masasamang panaginip. Pero nang unang gabi maayos na ang lahat. Hindi pa rin ako binabangungot kaya nagdesisyon na akong wag na yung gamitin. Puno na kasi ng libag at mga natuyong pawis kaya hindi na rin kanais-nais ang amoy nito. Hanggang sa nagtuloy-tuloy nang umayos ang aking buhay at hindi na nga ako muli pang binagabag ng masamang panaginip na yon. Isang araw, sinabihan ako ni Mang Teban na magbaon daw ako ng maraming kape at mainit na tubig dahil medyo malayo ang aming biyahe at ayaw raw niya akong makatulog
Sinabi ko sa kanya na marami akong pambili ng kape pero mainit na tubig ang problema dahil wala akong termos. Madalas lamang akong magkape sa karinderya ni Mang Saddam. Pagkatapos itinanong ko kung saan ba ang aming ruta. Sinabi naman niya na sa bayan daw ng Gandara. Malayo ang aming bayan sa Gandara kaya siguradong madaling araw na naman na makakauwi kami nito. At kung mamalasin pa baka sa susunod na araw pa nga. Sigurado ring wala kaming gaanong madadaan ng tindahan kaya kailangan naming magbaon ng pagkain lalo na ng kape upang hindi makatulog. Nang tanghalian ay nagpunta ako sa karinderya ni Mang Saddam upang tanungin kung may reserba ba siyang termos. Hihiram sana ako at bibili ng kanyang tubig na mainit upang magamit naman namin ni Mang Teban kinagabihan. Tinanong niya kung bakit kailangan ko pa raw ng termos. Marami naman daw kaming madaraan ng tindahan upang mabilhan ng kape. Sinabi ko na sa Gandara kami pupunta at may kalayuan din ang lugar na yon. Baka kasi datnan kami ng antok kapag nadaan kami sa lugar na walang tindahan at kabahayan kaya kailangan naming magbaon ng sariling kape. Baka magalit pa sa amin ang inchik kapag nakatulog kami at hindi umabot sa tamang oras. Dahil sa isinalaysay ko'y sinabihan ako ni Mang Saddam. Nabalikan ko raw siya mamayang hapon bago kami magbiyahe ni Mang Teban dahil sa kanyang termos. Kahit daw hindi na ako magbayad, siya na raw ang bahala sa lahat. Pupunuin na raw niya ito ng mainit na tubig at nagpasalamat naman ako at agad na rin akong kumain. Bandang hapon yon, bumalik ako ng karinderya at akin nang kinuha ang termos. Doon na rin ako bumili ng kape at pagkatapos sumakay na ako ng truck dahil aalis na nga kami ni Mang Teban. Habang nasa biyahe nga tinanong ko si Mang Teban kung nakapunta na nga ba siya ng Gandara. Sumagot naman siya at sinabing oo raw. Sa tagal pa naman niya ang driver ay halos mapuntahan na daw niya ang lugar sa Samar. Pagkatapos itinanong niya kung ako raw ba'y nakapunta na. Sinabi kong hindi pa. Pagkatapos ikinuwentuhan niya ako tungkol sa syudad ng Ginto, ang Biringan. Sinabi ko sa kanya na alam ko na ang kwentong yon dahil marami na ako narinig patungkol sa Biringan. Pero salo-salungat ang kwento ng bawat nakakapunta ron kaya naman ang hirap nitong paniwalaan. Sinabi niya sa akin na totoo ang maalamat na Biringan. Katunayan nga raw makikita raw iyon sa kabundukan ng Gandara. Tinanong ko naman kung nakapunta na ba siya ron. Pero sinabi niyang hindi pa raw. Pero hindi raw ibig sabihin na hindi pa siya nakapunta ay hindi na ito kaagad totoo. Isipin ko na lamang daw ang nangyari sa akin dati nang paglaruan ako ng engkanto. Tinanong ko sa kanya kung anong kinalaman ng engkanto na naglaro sa akin at sa Biringan. Sinabi sa akin ni Mang Teban na hindi raw ba mga engkanto ang nakatira sa lugar na yon. Di kung totoo raw ang mga engkanto, ibig sabihin ay totoo rin ang Biringan. May punto siya kaya napamulagat ako at napatingin sa kanya. Napaisip din ako ng ilang sandali pero ayoko pa rin maniwala dahil para sa akin ay kwentong bata lamang yon. Madami pa kaming napag-usapan pero hindi ko na kaya ang antok. Palagi pa naman kaming madaling araw kung umuwi nitong mga nakaraang araw. Pinopuwersa pa kaming magtrabaho imbis na magpahinga na lamang. Dahil sa hindi ko malabanan ng antok ay sinabihan ko si Mang Teban na huminto muna kami upang makapagmerienda at magkape. Pumayag naman siya at sinabing kailangan niya na rin yon. Tinanong ko kung inaantok na siya. Sumagot naman siya at sinabing hindi pa raw. Nang tanungin ko kung bakit kailangan niya ng kape, sinabi niyang masama raw kasi ang kutob niya. Matagal na raw kasi siyang hindi nagbabiyahe pa Gandara kaya tila nakalimutan na raw niya ang daanan. Hindi na raw niya alam kung nasaan kami dahil kanina pa raw kami walang madaanan na kahit ano bukod sa mga puno. Kinabahan ako dahil para na rin niyang sinabing naliligaw na kami. Madilim pa naman, walang buwan at wala rin kaming mapagtatanungan. Hindi ko rin napansin na kanina pa pala kami walang nadadaanan na kahit na ano bukod sa mga puno. Tinanong ko siya kung makakauwi pa ba kami. Sumagot naman siya at sinabing oo. Pero kailangan lamang muna niyang lamnan ng kanyang sikmura. Baka raw kasi dulot lamang ng gutom ang kanyang pag-aalala. Habang kami ay nagkakape ay pinagmasdan ko ang buong paligid.
Kinabisado ko ito hanggang sa naalala ko sa sinabi ni Mang Teban. Kung tunay nga kasing naliligo kami, siguradong babalik din kami sa lugar na ito. Tahimik lamang kami nagkakape at nagmimerienda. Pagkatapos ipabulong din kami kung mag-usap nito. Ang sabi kasi ni Mang Teban ay dapat kapag nasa hindi kami kilalang lugar, kailangan naming manahimik upang hindi makagambala ng ibang mga nilalang. Tinanong ko kung anong mga nilalang ang ibig niyang sabihin. Sumagot naman siya. Sinabi niyang engkanto raw. Baka kasi matripan kami kapag nagambala namin sila. Dahil sa kanyang sinabi ay naalala ko ang nangyari sa akin dati nang mapaglaruan ako ng engkanto. Tinanong ko kung maaari bang nakagambala ako ng engkanto noon kaya ako napaglaruan. Sumagot naman siya at sinabing malinaw raw ang sagot ni Tata Rading na napaglaruan ako nito at hindi dahil may nagawa ko masama kundi dahil sa gusto lamang nito. Nang matapos kaming magkape, ganado na agad siyang magmaneho kaya naman pinaandar na niya ang truck namin. Nang tanungin niya ako kung anong oras na, ay kukunin ko na sana sa aking bulsa ang aking relo. Wala na kasi itong kamay kaya naman binubulsa ko na lamang, pero kanina pa ako kumakapa at wala akong mahanap-hanap na relo. Sinabi ko sa kanya na nawawala ang relo ko at mukhang hindi ko ito nadala. Sinabi niyang yari na raw kami kasi pati oras ay hindi namin alam. Sinabi niya na lalo lamang kaming maaaning dahil doon. Humingi ako ng paumanin at sinabi niyang ayos lamang ang lahat. Malalampasan din daw namin yon basta umaandar ang aming sasakyan. Habang tumatagal ay napapansin kong kanina pa kaming walang nakakasalubong o nakakasabi man lamang na sasakyan. Noong bago pa lamang kaming magkape, wala talaga akong napapansing iba at hanggang ngayon ay wala pa rin. Naisip ko na baka dahil gabi yon at walang ibang bumabiyahe, ngunit halos gabi-gabi kaming nagbabiyahe. Ngayon lamang kami nawalan ng kasabay at kasalubong. Sinabi ko sa kanya yun pero hindi lang pala ako ang nakakapansin. Maging siya rin daw ay kanina pang naaaning. Pero huwag raw namin yung pag-usapan upang hindi na raw lumaki pa ang aming kaba sa mga dibdib. Lalo lamang daw iyong makakasama sa amin kaya nanahimik na lang ako. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin dahil parang dumaan kaming muli doon sa lugar kung saan kami nagkape kanina. Gusto kong sabihin yun sa kanya dahil natatakot na ako pero baka lalo lamang siyang mataranta at maaning. Pero hindi nagtagal ay tumirik ang sasakyan naming truck. Ang alam namin ay marami itong lamang gasolina kaya hindi namin alam kung bakit ito tumirik. Sinubukan namin tignan ang makina ng sasakyan. Wala namang problema rito. Sinubukan ulit ni Mang Teban na paandarin ang sasakyan ngunit ayaw talaga. Kaya naman, wala kaming magawa kundi ang maghintay ng daraan na sasakyan upang matulungan kami ngunit wala talagang ibang dumaraan doon. Nakailang kape na kami pero wala pa rin kaming mahintay. Hindi na namin alam kung ilang oras nang nakakalipas dahil wala naman nga kaming relo. Hanggang sa mautusan ako ni Mang Teban na lumakad upang humingi ng tulong. Natatakot ako nang sabihin niya yon. Sinabi ko na dalawa na lamang kaming lumakad dahil delikado ang daan at wala kong kilala. Sinabi niya sa akin na kailangan raw ay may magbabantay ng truck dahil mahalagang muebles daw ang dala namin at mamahalin ang lahat ng yon. Lalo raw kaming malilintikan kung walang maiiwan sa sasakyan at manakaw raw ng masasamang loob ang mga yon. Pagkatapos ay pinapili niya ako kung mas gusto ko raw bang mangingi ng tulong o maiwan para magbantay sa aming mga dala. Dahil doon ay napilitan na lamang ako sumunod sa kanyang kagustuhan. Naglakad na ako upang maghanap ng tulong. Napakadilim pa ng paligid at wala kang ibang maririnig kundi ang tunog ng mga insekto sa mga punong nakapaligid sa daan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang bilin sa akin ni Mang Teban ay sundin ko lamang daw ang daan at siguradong may masasalubong daw akong sasakyan at makikitang bahay na pwede kong mahingaan ng tulong. Akala ko dati madali lamang yon pero mahigit isang oras na akong naglalakad. Hindi ko alam kung eksakto yun dahil wala naman akong dalang relo. Pakiramdam ko isang oras na yon. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makita ko si Mang Teban na nakaupo sa gilid ng aming truck habang ito ay nagkakape. Nagulat ako sa aking nakita dahil isa lamang ang ibig sabihin nun.
Paikot-ikot lamang ang daan at kanina pa kami nagpapabalik-balik sa lugar na yon. Tatakbo na sana ako papalapit sa kanya nang may pumigil sa akin. Hinawakan ako nito sa kamay kaya nagulat ako. Paglingon ko yumawak sa akin ay nakita ko ang isang babae. Hindi lamang basta babae dahil maganda ito. Matangos ang ilong at mahaba ang mga pilik mata. Umiti ito kaya kitang-kita ko ang kulay puti at pantay-pantay niyang mga ngipin. Sisigaw sana ako para marinig ni Mang Teban pero tinakpan niya ang aking bibig gamit ang kanyang mga kamay. Nagsalita siya at sinabing huwag raw akong maingay dahil baka marinig raw nila ako. Tinanggal ko ang kanyang kamay sa aking bibig at pagkatapos ay tinanong ko siya kung ano ang tinutukoy niya. Itinuro naman niya sa akin ang direksyon ni Mang Teban. Pagkatapos ay bumulong siya at sinabi niyang sila. Sinabi ko naman na wala namang ibang naroon kundi si Mang Teban lamang. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking mga mata at bigla na lamang ako nakakita ng lalaking kulay itim. Ang balat nito at napapaligiran nila si Mang Teban. Nakatayo lamang sila habang pinagmamasdan ito. May mga nakangiti at ang iba naman ay tumatawa habang pinagmamasdan ang malungkot na ekspresyon ni Mang Teban. Tinanong ko sa kanya kung sino ang mga yon at kung ano ang ginagawa nila kay Mang Teban. Sumagot ang babae at sinabi niyang kailangan muna raw naming makalayo sa kay papaliwanagan lahat. Noong una ayaw ko dahil ayokong iwanan si Mang Teban at hindi ako agad nagtiwala sa kanya kahit pa isa siyang magandang babae. Pero natatakot ako sa sinabi niya na kapag hindi pa raw kami umalis makikita raw ako ng mga nilalang na yon at may masama raw silang gagawin sa akin. Sumama ako sa kanya pero hindi kami dumaan doon sa kalsada. Bagkus ay pumasok kami sa kakahuyan. Nagtaka ako kaya tinanong ko siya. Sinabi naman niya na basta sumama na lamang ako sa kanya. Ang importante raw ay makalayo kami sa mga dalakit nun. Tinanong ko rin sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng dalakit nun. Huwag na raw akong maraming tanong at ipapaliwanag naman daw niya ang lahat ng iyon. Nang tuluyan na kaming makalayo sa mga dalakit nun ay tumigil nga kami sa paglalakad. Magtatanong na sana ako pero inunahan niya ako. Buhat doon nang mapunta kami ni Mang Teban sa daang yon ay hindi na gumalaw ang aming sasakyan. Napansin na raw niya kami kaagad kaya naman pinagmasdan niya ang paligid at nakita nga niya ang mga dalakit nun na paparating. Sinabi ko sa kanya na hindi naman talaga kami gumagalaw dahil tumirik ang truck. Pero kanina pa kami paikot-ikot sa lugar na yon. Sumagot naman siya at sinabing hindi raw kami nagpapaikot-ikot. Ilusyon lamang daw ang lahat ng yon at gawa ng mga dalakit nun. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin kaya pinaulit ko yun sa kanya. Ang sabi niya ay kanina pa raw hindi umaandar ang aming sasakyan pero ang akala raw namin ay umaandar ito. Ang hindi namin alam ay matagal na kami pinaglalaroan ng mga dalakit nun at malamang ay hindi ko raw alam kung gaano katagal ng panahon ang lumipas. Tinanong ko siya kung ilang oras na ba kami pinaglalaroan at sumagot naman siya, hindi raw oras, kundi araw. 3 araw na raw iyon. Masayang masaya raw ang mga dalakit noon habang nakikita kaming balisa at pagod na. Mabuti na lamang daw at naisip naming maghiwalay ni Mang Teban kaya nakawala ako sa kanilang sumpa. Tinanong ko sa kanya kung bakit tila umiikot lamang ako at nagbalik sa lugar kung saan ko iniwan si Mang Teban nang sinundan ko ang daanan. Sumagot naman siya at sinabing hindi raw yung tunay na daan. Isa rin yung ilusyon na kanilang ginawa kaya kami napunta sa lugar na yon. Ayaw pa rin tanggapin ng aking isipan ng mga nalaman at nangyayari. Bagyang sumakit ang aking ulo at tinanong ko sa kanya kung ano bang mangyayari sa akin. Sumagot siya at sinabing sumama raw ako sa kanya at dadalhin na raw niya ako sa Biringan. Bahagya ako natigilan at unti-unting umatras ang aking mga paa. Pinagmasdan ko siya ng mabuti at aking napunan na wala siyang piltrom. Isa lamang ang ibig sabihin nun. Isa siyang engkanto pero hindi siya kamukha ng mga dalakit nun na nanlaro sa amin. Pero hindi ko pa rin siya dapat na pagkatiwalaan dahil lamang doon. Tinanong ko sa kanya kung bakit gusto niya akong dalhin sa Biringan. Sumagot naman siya at sinabing mas ligtas daw ako roon dahil kasama ko siya at hindi ako gagalawin ng kahit na sinong mga engkanto. Kung mananatili raw kasi ako rito ay paglalaroan lamang ako ng mga dalakit nun. Tinanong ko kung paano naman si Mang Teban
Hindi ko siya pwedeng iwanan dahil kasama ko siyang nagpunta rito. Sumagot naman ito at sinabing iiwan rin siya ng mga dalakit nun kapag nagsawa na sila sa kanya. At dahil matanda na rin daw siya, tiyak na wala naman silang ibang gagawin sa kanya bukod sa paglalaro at pagtawanan ng miserable niyang kalagayan. Pero wala pa rin akong tiwala sa kanya dahil hindi ko naman siya kilala. Sinabi ko yun sa kanya kaya naman nagpakilala naman siya. Siya raw si Mirabela, pero tawagin ko na lamang daw siyang Mira at isa siyang mamamayan ng Biringan. Hindi raw siya masama kagaya ng mga dalakit nun at ang gusto lamang daw niya itulungan ako. Sinabi ko na kung nais niya akong tulungan ay dapat dalhin na lamang niya ako sa mataong lugar upang makahingi ako ng tulong at makauwi kami ni Mang Teban. Sinabi niya na hindi raw yun maaari dahil ngayon ay nasa kalagitnaan raw kami ng kabundukan ng Gandara at dahil raw iyon sa panlilin lang ng mga dalakit nun, lubaraw mapanganib kung bababa ako ng kabundukan dahil nagkalat sila rito at kapag nakita raw nila kami wala siyang magagawa para protektahan ako kaya makinig na lamang daw ako sa kanya at sumunod dahil sa hindi raw niya nais na mapasama ako. Sinubukan ko magtiwala sa kanya dahil sa hindi naman siya mukhang masama. Tinanong ko siyang muli kung paano ba kami makakapunta ng Biringan at kung ano naman ang sasakyan namin. Sumagot siya at sinabing sundan ko lamang daw siya. Maglalakad na lamang daw kami dahil paglabas raw namin ng Kakahuyan ay Biringan na ang naghihintay sa amin. Naglakad siya at sumunod naman ako. Habang papalalim kami sa kagubatan ay tila ba nasisilaw ako sa kung anumang liwanag na nanggagaling sa kabilang bahagi. Doon ko napagtanto na iyon ang mga ilaw sa Biringan at sa sarili ko'y nasabi kong naniniwala na ako sa lugar na ito. Paglabas namin ng Kakahuyan ay sumilaw sa akin ang napakaliwanag na ilaw na nanggagaling sa loob ng syudad. Medyo malayo pa kami pero kitang-kita ko ang ganda nito. Mangang-manga ako sa nakikita ko kaya naman sinabihan ako ni Mira na wag muna akong mamangha dahil malayo pa raw ang aming lalakarin. Sinabi ko naman sa kanya na namangha lamang ako dahil sa hindi ko inaasahang totoo pala ang Biringan. Hindi kasi talaga ako naniniwala rito dahil buong akala ko ay katang-isip ko lamang ito, lalo na't magkakaiba ang mga kwento at kinokontra nila sa isa't isa. Sinabi naman niya na magkakaibang kwento dahil baka raw ang napupuntahan ng iba may magandang bahagi raw kasi ng Biringan ay doon daw niya ako dadalhin, pero mayroon din daw masamang bahagi at doon nakatira ang mga dalakit nun. Sabi ni Miray kapag nakapunta ka raw sa lugar ng mga dalakit nun ay talagang hindi ka na makakabalik pa dahil kinukuha raw nila ang espiritu ng mga tao at ikinukulong doon panghabang buhay, habang ang katawan naman daw ay nilalagyan nila ng masamang espiritu kaya napagkakamalan silang mga baliw. Dahil sa narinig ko'y bahagya ako nag-alangan at naramdaman naman niya yon. Hinawakan niya ang aking mga kamay at tinitigan ako sa mata. Sinabi niya sa akin na magtiwala ako sa kanya dahil hindi siya isang dalakit nun at wala raw siyang masamang gagawin sa akin. Kahit sa kanyang mga matay nakita kong tapat siya sa binitiwang mga salita, kaya naman nagpasya akong samahan siyang maglakad patungo sa syudad ng Biringan. Habang papalapit sa syudad, lalo kong napapansin at hinahangaan ng taglay nitong kagandahan. Para ako nasa ibang bansa o kaya naman sa malayong hinaharap. Hindi ko lubos maisip kung paano ba ginawa ng mga engkanto ang syudad na ito, kung bakit napakaunlad at napakamoderno ng itsura nito. Habang naglalakad tinanong ko si Mira kung bakit nagtatayugan ng mga gusali at napakamoderno ng lugar. Sinabi niya na mayaman daw sa ginto ang Biringan kaya naman maunlad talaga ito. Tungkol naman sa matatayog na gusali, hindi raw yun may tatayo kung walang mga gumagawa. May mga engkanto raw na nagpapanggap na tao at ang iba'y sa ibang bansa pa raw nag-aaral upang maging mga magagaling na inhinyero at arkitekto at silang nagpaplano sa buong syudad ng Biringan. Pero ang nakakalungkot na bahagi ay ang mga manggagawa. Ito raw ang mga taong walang kasing sama kaya dinala sila rito sa Biringan upang alilain at pahirapan. Pinuwersa raw silang magtrabaho araw-araw ng walang sweldo upang magawa mga nagtatayugang gusaling yon, pati na rin ang mga kabahayan. Kinilabutan ako sa aking narinig
Pagkatapos tinanong ko siya kung ano ba ang tunay na rason kung bakit niya ako dinala rito. Tinanong ko kung gagawin rin ba niya akong isang alipin. Sumagot naman siya at sinabing hindi raw. Basta magtiwala lamang daw ako at kapag nakarating na kami sa kanyang bahay ay saka niya sasabihin sa akin ng lahat-lahat. Matapos niyang sabihin yun ay nagpatuloy na nga kami sa paglalakad hanggang sa napasok na nga namin ang syudad ng Ginto. Hindi lamang nagliliwanag ang paligid, nagniningning din ito dahil sa mga ilaw na dumaraan sa mga bagay na gawa sa ginto. Gumagawa ito ng kaakit-akit na ilaw at kakaibang kulay sa paligid. Napakagandang maglakad dahil malalawak ang mga bangketa. Hindi kagaya sa aming bayan na halos hindi na madaanan ng mga bangketa dahil sa dami ng mga nagtitinda. Maganda rin ang pagkakagawa nito at masarap tapakan ng mga batong malalapad na may nakahalo ring ginto. Totoo nga mga kwento tungkol sa lugar na ito na masagana ito sa ginto kahit saan ka tumingin ay ginto ang iyong makikita. Inilibot ko pa ang aking paningin habang naglalakad. Hindi lang matatayog na gusali ang nakita ko. Mayroon ding mga mansyon na may malalawak na hardin. May nakita rin akong mga tindahan at marami rin akong nakitang mga engkanto na nasa loob ng mga yon. May mga nakakasalubong rin akong mga engkanto. Kahit gabi aktibo pa rin silang naglalakad paikot ng kanilang bayan. Sa nakikita ko mga gwapo at magaganda rin sila gaya ng mga kwento, pero hindi naman sila mukhang mga Amerikano at hindi rin dilaw ang kanilang mga buhok. Kahit na isa akong tao ay hindi nila ako pinapansin, basta lamang sila naglalakad at pinababayaan lamang ako. Akala ko kasi itataboy nila ako dahil isa akong tao. May mga naririnig kasi ako mga ganong kwento dati. Yung iba pang araw ay kinukulong at inaalila. Hindi nagtagal ay nakarating din kami sa tapat ng isang napakalaking tarangkahan na gawa sa purong ginto. Nagniningning kasi ang tarangkahan at nakakasilaw ang refleksyon ng mga ilaw na nagmumula rito. Binuksan ni Mira ang tarangkahan at pinapasok ako. May mga nakita ako nagbabantay na lalapit sana sa amin, pero nang makita nila si Mira ay agad rin silang umatras at bumalik sa kanilang mga pwesto. Tumuloy kami at naglakad sa isang malawak na hardin. Kahit gabi kitang-kita ko ang lunti ang dahon ng mga damo at mga halaman. Marami ring mga punong namumunga sa paligid at naglalakihan ng mga yon. Sa harapan naman namin ay may isang malaking bahay na may mga bantay din sa pinto at nang buksan nila yun ay bumungad sa amin ng napakalawak na sala. Napakakulay din nito. Parang malapalasyo sa mga napapanood sa palabas sa mga telebisyon. Iginala ko ang aking paningin at pagkatapos ay dinala niya ako sa isang hapag at nagbahanda ng mga pagkain. Sinabi niya sa akin na sigurado raw siyang gutom na ako dahil puro merienda lamang daw ang kinain ko sa loob ng 3 araw na paglalaro sa amin ng mga dalakit noon. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko naman nararamdaman na 3 araw yon. Para sa akin ay wala pang magdamagan lumipas. Sinabi niya na dahil daw iyon sa kapangyarihan ng mga dalakit noon, kaya pakiramdam namin na ilang oras pa lamang. Pagkatapos ay sinabi ko na paanong naging 3 araw yun ay hindi ko man lamang nakita na sumikat ang araw. Sumagot siya at sinabing dahil nakakulong daw kami sa dimensyong ginawa ng mga dalakit noon. Ang hirap daw maniwala pero malaking katunayan ng totoo ang kanyang sinasabi dahil narito na ako mismo sa bayan ng Biringan, ang lugar na sinasabi kong katang-isip lamang. Pagdating ng pagkain ay agad niya akong sinabihan na huwag akong mahiya at kumain lamang hanggat gusto ko. Pero iginala ko muna ang aking paningin at hinanap ang kulay itim na kanin upang maiwasan agad ito. Kapag nakain ko kasi ito'y huli na ang lahat dahil sa hindi na ako makakaalis ng Biringan. Nang hindi ko ito mahanap ay tinanong ko sa kanya kung nasaan ang itim na kanin. Sumagot naman siya at sinabing wala raw silang kulay itim na kanin. Kung gayon ay tinanong ko kung anong pagkain ang dapat kong iwasan upang hindi ako makulong sa Biringan at makauwi pa rin ako sa mundo namin. Sumagot naman siya at sinabing itim na kanin raw iyon. Pero hindi sila naghahapag ng ganon, kundi ang mga dalakit nun. Kapag may biniktima raw ang mga dalakit nun ay pinapakain ng itim na kanin at agad nahihiwalay ang espiritu ng taong yon at iyon ang ikukulong nila sa Biringan.
hindi daw ang mismong katawan ng tao. Napag-isip-isip ko na mabuti lamang talaga't nakatakas na ako roon. Pero nag-alala ako kay Mang Teban. Tinanong ko kung ano ang maaaring gawin ng mga dalakit nun dito. Baka hapagan siya ng itim na kanin at kainin naman niya. Sumagot naman si Mira at sinabing hindi raw. Dahil sa hindi naman ito inimbitahang pumasok ng biringan at gusto lamang talaga siyang paglaruan ng mga dalakit nun upang mapaglibangan at pagkunan ng enerhiya. Nang tanungin ko ang tungkol sa enerhiya ay sinabi niyang kapag daw nakakakita ang mga dalakit nun ng mga taong nawawalan ng pag-asa at nalulungkot ay nagkakaroon sila ng enerhiya upang mapalakas ang kanilang mga kapangyarihan. Dahil sa kanyang paliwanag ay naintindihan ko na ang lahat kung bakit kami natripan ni Mang Teban. Pagkatapos ay naalala ko ang nangyari sa akin na mapaglaruan ako ng engkanto. Hindi ko alam kung dalakit nun din ba yon, dahil ang sinabi lamang ni Tata Rading ay engkanto at wala siyang binanggit kung mabuti ba ito o isang dalakit nun. Pagkatapos ay kinuwento ko yon kay Mira, ang tungkol sa panaginip ko, sa gumawa sa akin nun, at ang matandang tinulungan ko. Sinabi ko na labis ako nag-aalala at nakukonsensya sa matanda dahil bigla na lamang itong naglaho at sinisisi ko ang sarili ko dahil sa mga sinabi ko sa kanya. Sinabi ni Mira na huwag ko raw sisiin ang aking sarili dahil pagbibigay lamang ng motibasyon ang aking sadya at hindi upang manakit ng damdamin. Sigurado raw siya na may ibang rason ng matandang yun kaya siya nawala. Tungkol naman daw sa naglaro sa akin ay malamang daw ay isa raw yung dalakit nun at gaya ng kanyang sinabi, ginawa ng dalakit nun yun para sa enerhiya. Mabuti na lamang daw at nagkaroon ako ng balani, kaya naman daw natigil na ang aking mga bangungot. Tinanong ko siya kung paano niya nasabi na baka may ibang rason ng matanda kaya siya nawala. Nagsalita siya at sinabing mamaya na raw ang lahat dahil marami pa kaming oras para mapag-usapan yon. Kumain lamang daw ako na kumain hanggang sa mabusog ako at sumuko. Kumain lamang ako hanggang sa kaya ko mabusog. Halos lahat ng mga putahing nakahain sa mesa ay akin ng tinikman. May mga pamilyar na pagkain na natikman ako sa karinderya at mga handaan. At mayroon din namang hindi na pamilyar sa akin dahil pang mayaman at pang banyaga ang mga ito. Sinulit ko ang mga oras na yon dahil sa hindi ko alam kung mauulit pa ba ang pagkakataong yon na maraming nakahapag sa akin. Dalawa lamang kaming kumakain at napakalaki ng bahay, kaya naman tinanong ko siya kung mayroon pa ba siyang ibang kasama. Sumagot naman siya at sinabing kasama raw niya sa bahay na yon ang kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang mga lolo't lolang mula sa parehong magulang. Tinanong ko naman kung nasaan sila at kung bakit sa hindi namin sila kasamang kumakain. Sinabi niyang malamang ay kanina pa raw sila kumain at ngayon ay nagpapahinga na. Malalim na raw kasi ang gabi at karamihan daw ng mga engkanto ay tulog na. Sinabi ko naman sa kanya na marami kaming mga nakasalubong na engkanto noong naglalakad pa lamang kami. Tinanong ko kung bakit hindi pa tulog ang mga yon. Sumagot naman siya at sinabing kakaunting bahagi lamang daw ng mga engkanto ang nakita ko. Kapag may araw daw ay doon ko makikita kung gaano talaga sila karami. At ang mga nakita ko raw ay mga mas aktibo talaga sa gabi. Hindi na ako nagtanong pa at nagpatuloy na lamang ang aking pagkain hanggang sa mabusog na nga ako at hindi ko na kaya pang kumain. Na matapos ako'y tapos na rin si Mira. Ipinaligpit na niya ang lahat sa kanilang mga alipin at pagkatapos ay dinala na niya ako sa likod ng kanilang bahay. Doon ay may isang malaking lawa at may munting kubo. Pumasok kami sa loob at pinagmasdan ng paligid upang basagin. Ang nakakabinging katahimikan ay nagtanong na ako. Tinanong ko sa kanya kung tao rin ba ang kanilang mga alipin at tagasilbi. Umuo naman siya pero ipinaliwanag niya na hindi raw siya o ang kanyang pamilya ang kumuha sa mga ito sa labas ng biringan. Binili lamang daw nila ang mga ito sa ibang mga engkanto at tinatarato naman nila ng tama at hindi nila inaabuso. Pagkatapos ay nagsalita siyang muli at sinabihan akong makinig na mabuti at huwag magsalita hanggat sa hindi siya natatapos na magkwento. Siya raw ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang at siya raw ang inaasahan nilang magpatuloy ng kanilang lahi kaya naman pinipilit nila siyang mag-asawa na kaagad. Pero hindi raw niya gusto ang mga lalaking engkanto na nakapaligid sa kanya dahil puro hambog raw ang mga yon
Ang gusto raw niya ay may mabuting puso ngunit wala siyang mahanap, kaya naman sinabihan siyang lumabas ng biringan upang humanap ng taong karapat-dapat na maging kanyang kabiyak. Pero dahil alam niyang maganda siya, ay alam niyang madali lamang siya makakahanap ng mapapangasawa, ngunit hindi raw siya sigurado kung may mabuting puso ang makikita niya. Kaya naman ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magbalat kayo at ikubli ang kanyang kagandahan. Pagkatapos ay biglang nagliwanag ang kanyang katawan at nakita ko ang matandang babae na dati kong tinulungan at pinakain sa karinderya ni Mang Saddam. Nagulat ako pero hindi ako maaaring magsalita dahil sinabi niyang patapusin ko muna raw siya. Marami raw siyang nilapitan pero palagi siyang tinatanggihan dahil sa kanyang itsura. Pero naiiba raw ako dahil sa hindi ako nagatubiling tulungan siya. Sa araw-araw ay pinakain ko raw siya. At kahit na ako mismo ay nahihirapan din sa maliit kong sahod, at dahil raw sa kabutihan ko'y nasabi niyang ako raw ang gusto niyang mapangasawa. At nang makausap niya nga ako, hindi raw siya umalis dahil nagalit siya sa akin. Nagmadali daw siyang kumain at umalis upang makabalik sa biringan. At may kwento ako sa kanyang mga magulang na malagi na lamang daw siya ng ilang araw dito sa biringan. At agad din siyang umalis upang magpakilala sa akin at sunduin ako. Paglabas daw niya ng biringan ay agad niya akong hinanap pero paalis na raw kami noon ni Mang Teban, kaya palihim niya kaming sinundan hanggang sa mapaglaruan nga kami ng mga dalakit noon. Kung nagtataka raw ako kung bakit ilang araw na siyang nananatili sa biringan pero taon na ang lumipas para sa akin, dahil raw iyon sa pagkakaiba ng takbo ng oras. Isa sa mga dahilan ay dahil nasa ibang dimensyon na raw ang biringan. Kaya raw naghihintay siya ng pagkakataon upang mailigtas ako at hindi siya nagdalawang isip na dalhin ako kaagad sa biringan gamit ang ibang lagusan. Sinabi niya sa akin na hindi raw sa Gandara matatagpuan ang biringan. Sadyang marami raw talagang lagusan sa Gandara at Pagsanghan. Pero nagkalat din daw ang iba't ibang lagusan sa mga bayan ng Samar. Kaya madali lamang daw siyang nakakapunta sa aming bayan. Nang matapos siyang magkwento ay nagsalita na ako at sinabi ko na sana'y nagpaalam siya bago umalis upang kahit papaano naman ay gumaan ang aking loob ng mga panahong yon. Masyado kasi ako nalungkot at sinisisi ko ang aking sarili. Napaglaruan pa ako ng dalakit noon at binigyan ng masamang panaginip. Kung nagpaalam siya ng maayos ay hindi sana nangyari yon. Humingi siya ng paumanin at sinabing masyado lamang daw siyang naging sabik, kaya hindi na niya naisip ang aking nararamdaman. Namayani ang ilang sandaling katahimikan sa pagitan naming dalawa at sa pagkakataong yun ay siya nang bumagsak sa nakakabinging katahimikan. Tinanong niya kung papayag raw ba akong maging kanyang asawa at lahat daw ng nakikita kong pag-aari nila ay magiging pag-aari ko na rin. Masyado akong nabibilisan sa mga pangyayari. Isa akong lalaki at wala pa akong nagiging nobya, pero ngayon itinatanong ako ng isang babaeng engkanto kung gusto ko raw bang maging kanyang asawa. Hindi ako makasagot agad kaya naman sinabi niya sa akin na hindi raw niya kailangan ng agarang sagot dahil kaya raw niya akong hintayin at kung hindi naman daw ako papayag ay wala siyang magagawa at hahayaan na lamang daw na masunod ang aking kagustuhan. Pagkatapos naming mag-usap sa kubo'y muli kaming pumasok sa kanilang bahay. Dinala niya ako sa isang silid at sinabing doon na ako magpahinga. Ako na raw ang bahala sa aking sarili pagkatapos ay iniwanan na niya ako. Napakalaki ng silid na yon, 3 beses ang laki kumpara sa kwartong inuupahan ko. Nakita ko rin ang malaking kamat na engganyo kung mahiga rito. Napakalambot at agad kong naramdaman ang pagod ng aking katawan. Bigla kong inantok pero nag-isip muna ako dahil sa mga sinabi sa akin ni Mira. Parang napaka-imposible naman kasi yayain ako ng isang napakaganda at napakayamang engkanto para maging kanyang asawa. Pero naisip ko rin na dahil yun sa ginawa ko dati sa kanya. Pero wala akong nararamdaman kahit na ano para sa kanya. Oot nagagandahan ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay mahal ko na siya at agad na ako magpapakasal sa kanya. Sa gitna ng aking pag-iisip ay hindi ko na napigilang matulog. Dala ng pagod at sobrang komportable ng inihigaan kong kama. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa mga katok sa pinto ng silid. Agad naman ako lumabas at nakita ko si Mira.
Nakangiti siya at sinabing kailangan na raw naming mag-almusal at ipinakilala niya ako sa kanyang pamilya. Sinabi kong hindi pa ako pumapayag sa kanyang alok, kaya bakit naman niya ako papakilala sa kanila. Sumagot naman siya at sinabing gusto lamang ako makilala ng mga ito dahil sa kabutihang ginawa ko sa kanya noong nasa bayan namin siya at nagpapanggap na isang matandang pulubi. Sinabi ko naman na maghihilamos lamang ako at magmumumog, pagkatapos ay isasama na rin ako kaagad. May sariling palikuran ng silid at inayos ko muna doon ang aking sarili. At nang lumabas ako ay sinamahan ko si Mira papunta sa pagkainan. Naroon ang buo niyang pamilya at pinakilala niya ako sa kanila. Marami silang naitanong sa akin tungkol sa personal kong buhay at sinagot ko naman ang lahat ng iyon. Pagkatapos itinanong nila sa akin kung bakit ko tinulungan si Mira noong nagpapanggap siyang isang pulubi. Sinabi ko na noon pa man malapit na sa puso ko ang mga pulubi. Mababata man o matanda dahil nanggaling din ako sa ganong sitwasyon. Pero bumangon ako dahil mayroon akong pangarap. Hindi lahat ng pulubi ganoon mag-isip, kaya ko sila tinutulungan upang magkaroon sila ng inspirasyong tumayo muli. Pare-pareho silang namanga sa aking itinugon dahil napakabuti ko raw. Pagkatapos ay agad nilang tinanong sa akin kung kailan ko gustong ikasal kay Mira. Dahil gusto na raw nilang magkaroon ng anak, sinabi ko naman sa kanila na wala akong nararamdaman kay Mira, kaya hindi ko siya papakasalan. Sumama lamang ako rito upang makaligtas sa mga dalakit nun. Nagkatingin na silang lahat at pagkatapos ipinaliwanag ni Mira ang tungkol sa mga dalakit nun na naglaro sa amin. Pinangakuan nila ako ng kayamanan upang aking pakasalan si Mira. Pero ang sabi ko hindi ko mapipilit ang aking damdamin sa tao man o sa engkanto na hindi ko naman gusto. Matapos nun ay humingi ako ng paumanhin dahil sa hindi ko magagawa ang kanilang gusto. Pinakain na nila ako at tahimik na kaming nag-almusal. Nang matapos kumain ay hiniling ko na kay Mira na ihatid na niya ako sa amin dahil gusto ko nang umuwi. Sumunod naman siya at dinala na ako sa kakahuyan. Doon ay nagbukas siya ng lagusan at bago niya ako patawirin niyakap muna niya ako. Sinabi niya sa akin na hintayin ko siya dahil babalikan niya ako. Kakalimutan raw niya ang pagiging isang engkanto upang makasama lamang ako sa labas ng biringan. Sinabi ko sa kanya na hindi na niya kailangan gawin yon dahil hindi ko siya gusto. Pagkatapos ay tumuwid na ako sa lagusan at iniwan siyang lumuluha. Paglabas ko sa lagusan ay napunta ako sa isang hindi pamilyar na kakahuyan. Hindi ko alam kung nasaan ako, kaya nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Nang makalabas ako ng kakahuyan ay napag-alaman kong nakauwi na ako sa aming bayan at nagtanong-tanong na lamang ako sa mga tao upang makauwi sa aking inuupahan. Pero pagdating ko roon ay wala na ang aking mga kagamitan. Mag-iisang taon na pala akong nawawala kaya naman inakala nilang hindi na ako babalik. May iba nang umuupa ron at itinapon na raw ng may-ari ng bahay ang aking mga gamit pero nasa kanya raw ang pera. Ibinigay naman niya sa akin ang eksaktong halaga at pagkatapos pumunta muna ako sa tindahan ng muebles upang matignan ang lagay ni Mang Teban. Nagulat siya nang makita ko, tinanong kung ano ang nangyari sa akin at kung bakit hindi na ako nakabalik pa. Nagunwari akong walang alam at sinabing naglakad lamang ako at kakaalis ko lamang kanina sa kakahuyan. Sinabi ko na hihingi sana ako ng tulong kay Inchik upang sabihin ang kanyang sitwasyon, pero naroon na pala siya at kunwari pa akong nagtaka. Sinabi niya na nawala na raw siya ng pag-asang hindi na ako babalik pa, hanggang sa nakatulog daw siya at paggising niya nasa gitna na ng kagubatan ng truck. Nagawa raw niya itong alisin doon pero nang makarating na siya sa address na dapat naming puntahan ay pinagalitan siya dahil 3 buwan na raw siyang hinihintay. Doon raw niya nalaman na napaglaruan siya ng mga engkanto. Umuwi na lamang daw siya noon at pinagalitan siya ni Inchik lalo na hindi ako nito kasama. Sinubukan pa raw niya akong hanapin pero wala raw siyang matagpuan kaya hininto na raw niya ang paghahanap. Nang malaman ko nga ang mga yon, tinanong ko kung pwede pa ba ako magtrabaho kay Inchik. Sinabi niya na pwede pa raw. Alam naman daw ni Inchik ang kababalaghang nangyari sa amin. Ilang buwan na rin daw siyang walang pahinante dahil tinanggal ito ni Inchik ng mahuling natutulog sa tindahan. Nang makita ko si Inchik ay kinausap ko siya pero hindi niya ako hiningian ng paliwanag.
Sapat na raw ang suot kong damit dahil iyon din daw ang uli kong suot nang mawala ako. Ibinalik niya ako sa trabaho at agad naman ako naganap ng bagong matitirhan. Lumipas ang panahon at naging ayos naman ang lahat. Hindi ko pa rin makakalimutan ang panahong nakapasok ako sa Biringan. Para sa akin kasi ay kakaibang karanasan yon, lalo na nang alukin ako ng kasal ni Mira. Pero hindi ko yun pinangihinayangan dahil wala talaga akong gusto sa kanya. Hanggang dito na lamang po, Sir Joseph. Maraming salamat po sa inyo.